bagong bansa, hanggang sa paglipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa paglalaan, at ating itanghal bagong lipunan. Kapuluang Pilipinas, magandang gabi and welcome sa ika-40. Yes, 40 ano na ba tayo, Ed? 46th episode ng Wealth of the Nation series. I-clarify ko muna. Ngayon ay January 24, araw ng Huwebes, regular broadcast day natin dito sa Wealth of the Nations. At muli itong inyong lingkod, Anthony Israel, bumabati po sa lahat ng isang magandang gabi. At ating makakasama sa gabing ito ang aking regular partner sa Alien Talk, ang aming palagiang programa tuwing Sabado. Walang iba kundi si Ed Neri. Episode number 47 na pala tayo, Ed. Na. Hindi ko, kung pala yung aking isip ngayon, loaded na loaded. Kaya, pasensya na po. Ed, batiin mo natin mga viewers. Good evening sa lahat na nanonood ngayon dito sa Alien Talk Show sa WOTN at sa mga kasamahan at saka yung mga viewers na manood later on sa YouTube. Huwag kalimutan ninyo mag-subscribe, mag-like at saka mag-press ng icon, bell. Bell icon para doon ma-notify kapag tayo ay nagsa-Sunday Super Chat. Ha? Yan. Yes. Hindi sikapin natin yan. Pero baka ngayong linggo hindi ako makapag-Sunday Super Chat. Pero sisikapin ko pa rin. Kasi ako'y may pupuntahan. Pupunta ako sa Senado. Oo. Si Kumang Anton pupunta sa Senado. Okay. Bago po ang lahat, nais ko pong ipaalala ang programang ito ay ang Wealth of the Nation series, maging ang Alien Talk ay simulat sa pool ay isang self-funded, crowd-funded format. Meaning, kayo po mismo ang papakita ninyong appreciation sa inyong lingkod, sa aming mga kasama rito, at sa aming mga bisita, at kayo po ay nagpapabot ng inyong pong kagalakan, inyong appreciation sa pamamagitan po ng www.patreon.com/UFOSP. Yan man po ay voluntary, wala pong sapilitan yan. At kung nais nyo pong magpahatid ng tulong sa pamamagitan ng PayPal, paypal.me/Tony Israel. At sa video, naka-flash na po sa inyong mga TV screens. Sa mga smart TV screens, ayun, smart TV screens. Ang aking
video personal savings account, ang name at yan na rin pong gagamitin ninyo ang aking pangalan at cellphone number kung kayo man ay magpapadala sa pamamagitan ng Cebuana, Luwilier, WU, Palawan. At palagi natin pinapasalamatan ang mga regular at yung mga regular na nagpapadala ng tulong sa inyong lingkod. Yan po siyempre si Rose ng Jordan, Edwin ng Lucena, pauwi na from Dubai, si Alfredo T. ng Saudi, si Nick Hay ng New York, si Celia C. ng Ireland, si Cecil T. ng Tokyo, maraming salamat Cecil, Marlene J.S. ng Saitama, si Iya C. ng Taiwan, si Ferdi S. na sabi niya maghuhulog daw siya sa sombrero pagbalik niya ng Pilipinas, si Betty V. at si Charien ng Hong Kong. Siyempre nandiyan si Marlene A. Agabao ng Santiago City, Eduardo E. ng Rizal, regards po kay Mr. Pedro Quinte, kay Jilin G. ng Surigao, kay Naima G. ng Abu Dhabi, si Saldi DL ng UFOSP, siyempre nandiyan si Ate Florentina at Kuya Roger ng New York, and siyempre kay Ace P. ng Scarborough, Ontario, Canada, at kay Rodilyn P. ng South Cotabato na kasalukuyan ay nasa barko na kanya pong sakay po siya sa barko. Kaya nakakarating din po ang ating programa dun sa mga seamen o yung mga seafarers sa Pilipino, gaya nila teams. Ang programa pong ito ay napapanood din po sa YouTube, kaya po mag-subscribe lamang po para hindi nyo po ma-miss ang aming episode. At mag-subscribe sa youtube.com/Tony Israel. And pakilike na rin po ang facebook.com/AlienTalk. Nang siganong katuwing kami na magla-live, ay nabibigyan na alerto at nanonotify po kayo. Siyempre, Ed, bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ngayong gabi, mamaya, papaliwanag kung may mga bagay akong ipapaliwanag. Atin mo nang batiin yung ating mga early viewers, no? Maraming nagsasabi, ba't daw ako lagi nakayuko, sabi ni Ed kanina, dahil dito po yung control panel sa ating laptop. Okay, good evening sa iyo, Faye Faldas, kay Roger Bunyi Napa, kay R.A.R. Nulnel, kay Ren V, Virgilio Cabrera Lihesta, good evening there, kay Claire Bansag Vargas, Doming Cajefe, Arvs Amor, Alan Milebo, Emmanuel Candelaria, kay Dan Mercado, kay Leonita Resurrección, Alfredo Misa, Remy Pispis, Sita Jose, kay Thora Dumasing, kay Yoko na gusto ko pa, kay Mark De Lima, thank you so much, Mark, sa iyong pagbati. At syempre maraming salamat po sa lahat ng mga bumati ho sa akin. Ano po? Hindi ko na lahat masagot sa Facebook. Kalungan ng leak Kaya naobliga ako tumagot, pero hindi ko na talaga nakayanan. Kay Rosie Sotelo Gavades, kay Samuel Sabado, kay Good, si Raimundo Gudoy, kay Michael Miraflores, kay Elma Victa Peralta, kay Maria Rosa Silang Italy, kay Frederick Celiora Duran, kay Jean Cruz, Robert Tayag, Gina Andelt, Lucy Sichanco ng Aklan, good evening Lucy, kay Danilo Garcia Rabara, John Franco Ovilla, Roger Bunyi Napa, Rolando Carino, David Asuncion, Elma Victa Peralta, kay Sandel Del Prado, kay Sena Ilaw, kay Peter Valderrama, kay Let's Gamboa, Elpidio Rosales, Raul Sionosa, Gibson Trinidad, kay Mel, Cryptomagnet. Good morning to all followers of Woten. Jericho Magbanwa, kay Maribeth Delgado. Salamat pala kay Mel, Cryptomagnet, dun sa pagkanyang explanation kung paano super chat. Tinuro niya sa atin yan. Magandang gabi sa iyo, Lipo-Lipi. Violi Pahador, kay Rolando Delica, kay June Nagit, Shirley Katapang, Emmanuel Candelaria, at kay Emily Emily Guanzon, ayun,
kay Timothy Berhen, kay Willie Aragon Raelia, kay Joel Pasis, kay Nancy Sota, kay Adrian Cruz, Jojeline Pawig, Joel Sayaw del Rosario. Good evening daw, sabi ni Yoko na, Ed. Yoko na, gusto pa. Gusto pa. Kay Godofredo Inares, Vicente Cepeda, Joe Jovel Cloud, kay RJ, kay Rolando Ramirez. Ay, magandang gabi sa iyo, Rolly. Malamig siguro dyan sa Chicago ngayon, ha? Kay Sita Jose, kay Lolita Fabro, Dominic Mateo, Eduardo Espinosa, Dan Dayhucos, Leonita Resurrection, tapos na yata, Lourdes Lagiman, kay Marlene Erasimo Bellosa. MB Bravo, ay, Supremo, magandang gabi sa iyo. Supremo, good evening. Yes, good evening. Okay, The Supremo. Kay Bren Alfafara, kay Clemente Cobaria, kay Prince Casey, kay Sheila Guevara, Adrian Reyes, good evening sa iyo, Adrian. Paglaban natin ang mga karapatan ng mga vapers. Pati mga vapers, talagang pinag-iinitan eh. Julie Ariaga, Caroline Crisaldo, Ariel May Hadulos. Premiere schedule sa YouTube when you upload this program sa YouTube para maka-generate din ng super chat. Thank you. Kay Kyoko Hernandez from Japan. Okay, yan ating mga early viewers. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Well, Ed, mukhang, kay Jennifer Kadungog pa. Ito to. Wala tayong masyadong ibabalita ngayon. Kasi parang you are in the, it is the quiet before the storm. Tingin mo? Ito yung calm before the storm. It is all quiet on the Western Front. Yun din ba? Yun ang kanya kung quiet kasi, pareho yung sa First World War. Pag quiet daw ang Western Front, bantay ka na kasi ang susunod dyan, bombardment na ng area mo. So, expect something after this kung everything. Katatapos lang ng Davos ngayon. Yes, kami naasahan nga sana dahil supposedly yung ating information na natanggap within the time frame kung habang sinasagawa ang Davos, anytime soon, anytime, within the days na sinasagawa yun, magkakaroon ng major announcement. Pero yung mga Tony, narinig ko kung, ewan ko totoo ba yun, but the leaders of some of the major countries did not attend. Like France, UK, Russia, the US. Hindi nagpapadala lang ng mga representative nila. Oo, so, ba't kaya, Ed? Yun ang Kasi siyempre, naasahan natin darating si Trump. Pero siyempre, hindi rin. Kaya... yung balita natin last week na karamihan ngayon sa the last 6 months, most of the leading figures of our banking community has gone to the great deal. 6 feet under. Okay. Yung isa pa. Yung ating Bangko Sentral na governor is on indefinite medical leave. Ayun. What is happening? Speaking of that, nais ko palang ipabot ang aking taus-pusong pakikiramay sa 10 ng mga miyembro ng WOTN na pumanaw na pala ang ating kaibigan na si Mr. Alfredo Aton. Hindi ko po alam. Wala po kasing announcement, wala pong pagpapauna, maging doon sa kanyang Facebook page. Nalaman ko na lang nung kumontak ko kahapon yung kanyang anak. At pinaalam sa inyong lingkod na ang pagpanaw, mapayapang pagpanaw ni Mr. Alfredo Aton. Natutulog lang daw po ito. Yun, paggising hindi na muna gising. Yun na po ang huli. Sabi, bangungot. Bangungot siguro, oo.
Pero ano yun, nung first week pa pala nung January. Kaya pala meron siyang ano dun sa, siguro as a tribute ng mga kasama niya sa Alpha Omega, yung interview ko sa kanya ni-repost ng Alpha Omega Group dun sa WOTN. Siguro po yun yung pinaka-tribute nila. Ay. Member Alfredo Aton Bay. Okay, Aton. Aton. Condolence po sa mga naiwan pamilya. Okay, so speaking of calm before the storm. Yung mga napag-usapan din natin, yung mga big bankers dito sa atin, nawala, no? Si Henry C., si George T., yung Aboitiz, at may mga iba pang katulad ng halimbawa ni Prince Edward ba? Ni Prince Philip. Philip ba yan? Philip, ni asawa ni Queen Elizabeth. Parang napakagaling naman, nabunggo tapos hindi nakalabas pa. Okay. So everything is quiet. Everything is quiet. Iniisip ko nga, kasalanan ko rin kaya dahil nung nag-Sunday Super Chat, marami akong na-reveal doon at medyo nanahimik. Nanahimik. Kung sa kanila, binibigyan sila ng warning, wag na kayo magsabi kay Tony, baka bulgar kayo. Kasi di ba, masaya pa nun Masaya pa ngayon, nag-aaway-aaway, di ba? Nagbabagayan dun sa Facebook page mo, tapos ngayon biglang nanahimik. Nanahimik sila kasi promise ang problema kasi natin ngayon dito, everybody is waiting because promises have been made. Promises have been made. Some has given dates, nagbigay ng mga araw. Ngayon, dumarating na ang araw na yon, yung takdang araw na sinabi nila, walang nangyayari. Pareho nito ngayong Davos report. Itong Davos, sabi nila, on the 25th, that is tomorrow, after the Davos conference, mag-global reset na daw. Kung walang mangyari, ano mangyari? Ano naman yan? Yun na nga. Isa rin yun siyempre sa ating inaabangan. Baka nga sana magkaroon ng global reset. Pero mukhang tahimik din. At penda. Dahil nga siyempre, hindi naman yan sa base dun sa ating nakalap, napag-alaman. 6 months na pala tayo, Pero naging mabilis yung na-accelerate yung ating kaalaman tungkol dito. At nabuksan na natin yung alam nating potentially na yun na yung kasagutan. Oo. Na ito ay isang institutional move involved ng mga iba't ibang mga foreign entities with approval ng mga agencies na gano'n. Kaya matagal ang itinakbo. Now, ang pagpapasya, ang kapasyahan, tila wala pa rin doon sa sole signatory. Hindi niya pwedeng sabihin na gusto ko nang pirmahan yan at ilabas niya yung mga pera. Parang hindi gano'n, Oo, hindi madali yun. Pero ang latest na rumor yung sinabi ko sa iyo kanina, na ito, rumor lang to kasi wala namang verification. Pero some of the major countries has already, ano tawag yan? Yung kinuha? Ano ba yung kinuha na yan? O redeem the general accounts. Na yung sa Amerika, ni-redeem na daw. Yung sa Russia, sa UK. So some of the major countries daw has already redeemed the general, ang term ginamit nila is general account. General account. Oo. Ano implication yan in terms of what we are holding here or what we believe to be here? Diba? Oo. Kung hinahawakan pa rin nilang papel tapos sinasabi na-redeem na, yan ang value ng papel na yun. Wala na. Ang tendency lamang dyan is i-dispose yung pera.
na nandito kasi yung mga pera na naka-imbak dyan, ready for disposal na yun. At may mga ng gold yun. Assuming na Tapos kanina I was listening to Robert David Steele. He was saying na dalawang information to, no? So isa si Robert David Steele kanina, nakinig ako. Sabi niya that President Duterte has already banned yung mga Rothschild banks operations in the Philippines. Okay. Wala akong information. I'm just restating what he said. And then the other information that I found in the karamihan nito, mga interview din sa YouTube, ang sinabi na yung when Trump assumed office as the president of I think the 45th president of the US, meron siyang tatlong importanteng executive order na pinirmahan. The first one was yung embargohin yung mga yaman ng mga pedophiles, yung mga pedophiles, corrupt, criminals, no? Isang executive order. The second one is yung isang executive order na pinirma niya na in-upgrade niya yung mga rules and procedures sa military tribunals. Kaya kung makinig ka sa YouTube or mag-research ka sa internet, marami kang makita tungkol sa lumalaking sealed indictments. Totoo yan. Slowly daw. Ito yung mga heads, mga leaders, mga kulamoy ng deep state na isa ng tinutugis. And slowly it is being opened. But the third one is the one that we are interested in. The third executive order. Which is? The dissolution of the Federal Reserve. And the transfer of the powers of the Federal Reserves to the Treasury Reserve of the US government. Ang lahat ng problema, ang Rothschild, sabi nila, the Federal Reserve is owned by the dark state elites. Di ba? So yung tatlong executive orders na daw yan, pirmado na yan. So the last one is ready for execution. May mga nagsasabi rin, meron din akong ito, of course, yung ating mga source ngayon basically rumor pa lang, rumors pa lang yan. Gaya nung sinabi mo na tinubos na nila based doon sa general account. Ibig sabihin, hindi nila babayaran yung utang nila na inaasahan nating babayaran nila or pare-redeem. So, ang ilan sa mga rumor dyan buhay pa o gumagawa pa ng kaparaanan itong mga Rothschild na to cling on to power. Nagpalit lang sila ng maskara. Pero kumikilos pa rin sila para ma-regain nila yung influence nila. Right. Karakter. Definitely, the 1% will not let go of the power and control that they have. Diba sabi, yung kasabihan? If you have absolute power, it corrupts absolutely. That's right. Diba? So itong ating, kung babalikan natin itong ating naging source, sa kampo nila is still waiting pa rin, Waiting pa rin sila kung ano ang supposed to be na nangyayari. So nangangahulugan na ang full disposition ay talagang pinag-uusapan among other unseen personalities na collective siguro yung pagdidesisyon nito not coming from one individual, but the decision is a matter of collective undertaking. Ang sinasabi nila ngayon, when I was listening to one economist, pangalan niya Pinto. Sabi niya, ang mangyayari ngayon sa global reset
is not about inflation but deflation. Which means, pag deflation, hindi mo kaya bayaran. Walang pera. Pag inflation ang reset mo is on the basis of inflation, nagsisiro out lang yan. Tapos i-reset mo, maging value na naman ng 1. So it's 0 and 1. I think that's the original concept ng global reset. Kung meron kang hinahawakan na peso, na papel dyan, pag i-turn over mo sa Redeemer, bibigyan ka ng peso. Ang problema ngayon, if the basis is deflation, yung hinahawakan mo is of no value. That's right. 0. So parang binaypass ngayon. Na-bypass ngayon yung expected na procedure. Correct. So we're talking about the general account, yung tinatawag nilang global accounts. Now, pero kung halimbawa base dito sa global debt na to, yung mga nandun sa global debt facility na sinasabi ni Karen Hudes at yung sa global wealth, kung sakaling i-bypass ito, o kung sakaling sabihin natin, may nag-report din sa akin na myth daw ito eh. Kasi talagang patay na daw ang Apo Verde at yung mga nagsisirculate na news na ganyan only to keep the idea alive, no? Although of course we have to consider this also. Now, kapag nagkaroon daw ng global reset, panibagong mga individuals ang panibagong players, but the system remains similar or close to the original thing. Yun ang problema ng klaseng ang reset yan eh. Kasi pag sabihin nila na hindi namin bayaran yan, paano yun? Well, diba? You have to go back to the beginning, Tony. Sa akin, you go back to the beginning. There was gold. Okay. Pinahiram sa kanila. In return, may IOU sila. What is the IOU? Yung mga treasury bonds or yung Federal Reserve bonds. Hinahawakan natin papel. Pero yung gold, hinahawakan, nandito pa rin yun. Supposedly, yung gold nandito. Or yung some of the gold went to them. Sabi nga ng Supremo, there was several deposits that was shipped to Yugoslavia. My point is that on the basis of the gold that was allocated or given to them, they started printing money. So, ang original printing of money after the Second World War were all gold-backed. Kaya natin yung Bretton Woods Agreement, di ba? And the dollar was basically the standard monetary exchange currency. But in 1970, yung between the 1944 to 1971, certain countries started to ask, okay, you give us back our gold. Meron kaming hinahawakan ditong $1 million. Siyempre, binenta nila yung goods nila, bayad yung US ng $1 million. Hinahawakan nila dollars na yan. Ayaw namin na gamitin to buy gold, to buy products. We want you to convert this to gold. Umpisa, ginagawa nila sa US yan. Kino-convert nila to gold. But eventually, they realized that the gold started to be diminishing. So in 1971, Richard Nixon said, unpeg the dollar from the gold. Once that was unpegged, naging fiat money na yan. You just trust in that dollar. Wala nang gold backing. So they said it's based on your capability to buy oil. So parang bumabalik na ito dun sa idea na everything is parang illusionary, no? Kasi they just keep on printing dollars. Illusionary, whether fiat money yan or whether backed by gold, if you cannot take the gold back, back the gold, that if you cannot take the gold back or buy back the gold, wala din eh. Parang talaga, nagpapalitan lang tayo ng papel eh. Oo nga. But there's a mutual exchange na nagkaroon tayo ng... Yan ang problema.
I-redeem mo nga, bigyan nila sa iyo yung dollar. Wala naman backing yun. Pwede ka ngayon na, okay, i-zero out yun. Palitan na yun, sunugin lahat yun, pera. Meron nakatambak yun, printed bago. Yung sinasabi nila, Kental or yung gold back dollar. Inamin yung gold. Nandito, kung sabihin natin na yung gold nandito sa atin, and they pay us that gold dollar, para bang we are just putting one value from one pocket to the other. Kaya atin yun eh. Atin din yun eh. Kaya diba? Bibigyan tayo ng, let's say, gold back money. Para ang gold na dito sa atin. Bibigyan tayo ng gold back. Ang gold na dito sa atin. Para pinapasok na natin sa kaliwa kanan. Yun na nga. Kaya nga doon pumapasok yung the buyer was the seller, or is the seller, and the seller was the buyer. Totoo yan. And then yun yata ang dahilan kung bakit nagalit yung CIA kay Marcos. Parang gano'n. Pero on the other hand, sabi nga ni Jess Romualdez Marcos, tayo palang original na sanglaan. Okay, if we have the gold, if we have all the gold, assuming we have the gold, babalik tayo sa barter trade na yun. Sige, for every ounce of gold. Wala din. Isang kilo ng gold, ibalik mo sa akin, hindi dollar. Ibalik mo sa akin, goods. So, depende na nga yun sa agreement eh. So, minsan may tuto rin yung ginagawa dun sa nila Queen Salvacion, na nagprint sila ng kanilang currency, and then pinambabayad nila sa tricycle, pinambabayad sa sari-sari store. Tinatanggap, di walang problema. Okay. Correct. Ito, yung kung wala sukle, yung binibigay sa atin, candy. Yung senyorita na candy. Ang hirap. Remember that? Ang hirap ang buksan yung senyorita na yun. Murahing candy galing sa China. Okay. May tanong dito si Elma Peralta. Bakit daw nagpuntahan yung mga ambassador dito? Bakit po surprise lang yan? Sabi nga, darating na parang magnanakaw. Narinig ko ang boses ni Apo Lakay ditong nakaraang December. Sure ako, boses niya po yun. Wow. Hindi hiwili ni Pumuseno, ha? Okay, yung mga ambassador sa tingin ko, kasi January, baka mga pumalit na mga ambassadors yun, nag-courtesy call. Yun naman ang tingin ko doon, Although hindi ako sigurado doon. Pero kung January, baka yun ang dahilan. Kung mapapansin nyo, mga television, sabi ko, nababankrupt na yata GMA, wala nang ads. Hindi, kasi January nag-restructure sila ng mga contracts. Kaya hindi walang lumalabas advertisement. In the same manner, baka yung mga Tony, in the same manner, baka yung mga reassignment, rotation ng mga ambassadors. Yes. Tama yun. That's the right term. That's the more appropriate term. Reassignment. Rotation. Okay. Sabi ni Lipo, dahil wala pong pera at bankrupt na mga bansa, ang advantage po ang mga mahihirap na bansa, ang value lahat ng pera ay magiging all is 1:1. Kaya uwian na mga OFW. Naging 1:1 na uli ang pera. Depende pa rin niya kung ano mapag-uusapan. Kaya ito pagkakasunduan ng mga bansa. Kaya pumapasok din dito yung aspeto ng globalization. One world, one nation, parang gano'n. Kasi yung Tony, yung sa akin is still going back to yung economist statement na kung inflation, pwede yun i-reset mo to 1. Ibalik mo sa 1 yung value. Diba? Inflationary basis ang pag-reset. Pero pag deflationary daw, talagang zero. Walang value na yun. Walang value. Yun na masakit. Walang value. Pero magkakaroon ng chaos kapag nagkaganon. Magkakagulo. I think that is the main concern of everybody. Everybody's concerned. Yun ang mangyari, talagang problematic. Pero hindi naman siguro pa yung tulutan na mangyari dahil magkakagulo. So parang yun ang magiging role supposedly ng sole signatory natin ay maiwasang mangyari yun.
kaugnay dyan, di ba nababanggit ko dito sa hotel na yung tungkol sa Zimbabwe redemption, no? Unahin yung Zimbabwe dollar, Iraqi dollar. At nakakagulo nga naman ngayon sa Zimbabwe, Ed. Baka may kinalaman yun, ano? Dahil malamang nagja-jockeying for position yung mga leaders nila doon. Sila gustong mauna. Nagdalakawan dollar. Kapag naridim itong Zimbabwe certificate, Zimbabwe dollar na to, inaasahan na ito gagamitin para sa development ng country, particular yung mining activities dyan ay mapapaunlad na ulit. Kaya siguro ito ang dahilan kung ba't nakakagulo dahil nga ina-anticipate nila yung redemption nitong Zimbabwe dollars. Pero ang problema kasi dyan, pagdating sa Africa, hindi ang Western countries ang namamahala doon, kundi yung BRICS. So, yung BRICS kasi is, ano yun, Russia, China, Brazil, South Africa. India yata kasama. Brazil, Russia, India, South Africa. Oo. And it is known, kung basahin mo yung mga news items ngayon, karamihan sa development sa Africa, mga Chinese. Mga ports, mga developments, mining developments, puro China. That's right. So, in other words, if there is any changes, major economic change there, ang mag-advantage yan, ang mabigyan ng advantage, ang BRICS countries. And I think that is the one causing the problem. Baka bigla na lang kasi noon, pinabayaan na ng Western yung Africa eh. So, ngayon na the future is in Africa, it will create a problem. Kasi nakapwesto na yung China. BRICS. BRICS. Nandun yung South Africa. Tapos mga China. Abang hindi pinapansin ng Amerika noon, na progresibo pa sila yung Africa, nauna ng mga Chinese doon. Yung one time, nung 10 years ago, nandun ako sa Singapore, kasama ko yung mga media men ng Africa, nandun, no? Sabi, tatawa ka. Sabi, ang itim-itim namin, pero ang dami incheck. Ang dami. Everywhere to yung Chinese dun sa lugar nila sa Africa. Kaya hindi pa nila alam kung anong dahilan, anong purpose. Basta parang ang pagkakatanggap nila doon, pumaposisyon na yung mga Chinese doon sa lugar nila. Okay, correct. Watching the Big Apple, lamig. Kayang-kaya. Sa YouTube, puro reset. Kaso sino mag-i-initiate? Nandyan pa ang Federal at Central Bank ng Kabal. Ayun na nga. Yan ang susunod na kabanata. Ano? Siguro doon na tayo pupunta dahil itong pagpasok ng mga claimants na to, marami nang nabunyag at nawalan na ng sigla yung mga manok. Yung mga pumupusta. Brother! Yep, di ba? Dahil marami kasi ang problema kasi marami kasi promises, malapit na. Ayaw lang naman eh. We're just surfacing all of this. Ginagawa natin, sinasurface natin para malaman talagang the total picture itong mga iba-ibang major claimants. Siyempre, sinasabi na malapit na para ma-maintain nila yung excitement. Hindi naman pwede sabihin, wala na ring suporta, wala na ring maghatag, di ba? Kaya malapit na. I-maintain nila yun na para bang yung energy nandyan pa rin. Oo. Pero pagka once na na-realize nila, iba yung tinasabi nila, yung structure ng pagkakaintindi nila, iba. Iba rin pala yung na-reveal na mukhang more logical yung na-reveal dito na hindi yung kailangan nasa royal family at kung anong relationship kailangan nando ka sa royal family. Napag-alaman ko pala, Ed,
na yung mga pinautang sa mga bansa, 93% ng asset na yun ay galing sa Pilipinas. Yung sa royal family na may dugang bughaw na Pilipina, at yung 93% no ay more or less, dito sa atin nang galing. Wow. Yung tinatawag na heritage at account yata, yan ang mga pinautang. Kaya yung mga walang resources, nagpadala sila ng kanilang mga kung ano man yung maisasangla nila. At nang sa ganun ay reparation at hindi na maulit yung sistema. Ngayon, para tama man yung analogy ni Jess Romaldez Marcos na para kang naglaro ng Monopoly sa bandang huli, kung ikaw ang bankero, tayo pala ang bankero, Ed. Kaya, nung sabihin na may sasabihin ni Lolo Ogo, noon, ang World Bank ay nandito sa Pilipinas. Parang ganun na nga rin naman. Ano ha? Pero yung main headquarters nila nasa Washington pala. Oo, pero essentially, kung pera ng Pilipino yon, napunta sa tayong may hawak ng mga global wealth na yan. Ano? Now, parang sa monopoly, na kapag ako bankero, sa akin napunta lahat ng pera. Naglalaro tayo, ilang rounds, sa akin napunta ang pera buong at the end of the game. Nasa end game na ngayon. Pero paano ka naman? Nabangkarote ka na, wala ka ng pera. Siyempre, magreklamo ka, tatayo ka na, either na mawala ka, gagawa ka ng gulo, o magugutom yung mga kalaro mo, yung mga kabarkada mo, etc., etc. But I still want to play. We have to play this. Kasi our monopoly or our game keeps the world go round. Di ba? Pero the problem is, a game of Monopoly, it is only Mickey Mouse money. Mickey Mouse. Pero yung procedure, yung procession ng game. But we still need to play. Okay. Laro tayo. Ito, bigyan kita ulit. Reset. Reset. Throw the dice again. Nandun na ngayon yung reset. Ang problema ngayon, kung itong ganitong ina-expect natin na magre-reset na, magre-reset na si Anton kasi tapos na yung game. Nag-agree na kami na babalik niya yung pera namin, maglaro ulit tayo. Bakit hindi pa nagre-reset? Baka naman may inaantay pa. O baka hindi naman, o baka wrong signal naman na hintayin pa natin dun sa makadepend dito sa Davos, no? O baka hindi sa Davos, hindi sa Davao. In ngayon, ang sa akin naman, the more positive thing about it, yung Pilipinas talaga may gold. May gold ang Pilipinas. Ang pala talaga, may release yan. May palabas yan para magamit. Para hanggang ngayon, hindi pa ata ito. Dito nagtambak yung mga pera eh. Siguro, como yung mga, ang plano diyan, i-redeem nga yung mga certificate na yun, susunugin din naman sa bandang huli. Ang purpose naman, if may utang, may, ano tawag nito, yung, may pahiram ako ng pera sa iyo. Bigyan mo ako ng papel, sabihin mo, I owe you 1 peso. So, sabihin ko sa iyo, Tony, June na yan, bayaran mo na ako. So, may pera ka, may peso ka, bigay mo sa akin peso. Ibigay ko sa iyo yung IOU, balik ko sa iyo yung IOU. Ang gawin mo, sunugin mo na yung IOU. Hindi, pero ganyan, kaso ito iba eh. Yung piso ko, bayad ako ng interest sa'yo, bayad ako ng interest sa'yo. Pwede yan. May naubos yung piso ko. O nasan yung piso ng pinautang ko sa'yo? Sabihin mo sa akin, di ba? Nawala na, naubos na, Ed, hinigop mo na. Bakit? Binayad ko sa interest sa'yo, kaya naubos yung piso. Ibalik ko sa, ngayon, sasabihin mo sa akin, ganun ba, napunta rin pala sa akin yan. O sige, balik ko yung piso mo. Babalik ko, susunugin ko na lang yung papel di ahensya mo, utang ko ulit. Yeah, that is in the kindness of the heart. Hindi naman sila ganun eh. Oo. Mga kasi kung sisingilin talaga yon, yung 0-0 nga, nakatagilid na. Tumumba na yung 0. Pareho yan. From the perspective sa economy ngayon, isipin mo, I think
in the overall, yung debt out, the external debt of the world is something like 200 trillion daw. External debt yan, yung mga utang ng mga countries sa ibang bansa. The total value of that is around 200 trillion. Ang sa US, ang external debt sa US is around 21 trillion. So that's basically 10% of the world debt is sa US. Pero pag binilang mo naman yung total na pautang, total na asset, sobra-sobra pa yan. Sobra-sobra. Sobra ang utang kaysa asset mo. In other words, nangutang ka sa sobra sa kaya mong bayaran. So, pwedeng condone. Pwedeng, basta laro ulit tayo. Kasi kung hindi tayo... Jubilee. You forget all the utang. Paano? Jubilee. Yung tinatawag nilang Jubilee, yung i-condone ng utang, wala na. I-consider na zero lahat ang utang. Tapos, whatever money you have, same value all over the world. Yung sinasabi ni si Lipulipi ba yun? Yung peso natin at saka yung dollar, $1, 1 peso. 1:1 na. Same value. Yun ang expected yun ang expectation. Yun, pareho, yan. Lalo na pag lumabas daw yata yung quintal money. Yun. Ang quintal money naman is, that's gold back. Ang question dyan is, how much quintal money goes to each country? Anong basis nun? Yan ang hindi ko pa masabi. Pero ang sabi sa akin how much quintal money goes to every Filipino? Ang kuha nito ngayon is that these are still revolving around the old financial system. Yes, that's it. The existence of IMF and the World Bank. Yun pa rin. All that we're talking about continues to revolve around the existing financial system or a modification thereof. Baka naman yung modification will have to come later, but kailangan muna nating i-reset, ilabas yung bagong currency, halimbawa. Inantay rin natin yung quintal money, Ed. Kasi nung ang source ko nagsabi, malaki mapupunta para sa atin. Daw. Malaki. Ang dinugtugtungan ko yan ng daw until I see it in my bank account. Mapunta sa bank account. Daw. Siyempre meron tayong card daw. Pero kung kausapin natin si kaibigan Saldi, huwag ganyan. Kailangan. Nandiyan na, nasa bulsa mo na. Hindi makakanta sa bulsa yun. Nasa bulsa mo na. Yung figure na narinig ko, yun ang pinakamalaki. May sabi, 5 million each. 5 million peso, $5 million. Meron din isang nagsabi, $10 million. Ito pinakamalaki. Pero actually yung long way to go. Kasi, sige, long way to go. Sa akin kasi, Tony, kung papasok yung mga advanced technologies, kasi alam naman natin, existing yon, free energy or low value energy na, tapos you can have replicators, you can have advanced medical technology. Ano pa kailangan mo? Ba't kailangan mo pa ng pera? Yan. Tama ka dyan. And with that idea, itong aking... The total resources of the world in terms of a particular unit of value, whatever you will call it, other than currency, is more than enough to take care of all the needs of the current population plus some more. Totoo. Aanin pa nga naman natin yan. With that idea, Ed, na dito sa advocacy ko sa smokers' rights, sino man kailangan ng sigarilyo? Hindi natin kailangan ng sigarilyo. Tanim na lang ako ng tabako. Di naman Tapos kung napakinggan mo yung interview ko with Victor Cañete, di ba? With Victor Cañete. Ang model naman niya,
ang money gagamitin mo lang as parang seed money lang yan. The rest will have to depend kung paano ka kasipag sa production mo, yung kakainin mo. Yung bawat individual mayroon ng current unit of value based on the world assets, no? Now, yung maging allocated sa iyo na value is more than enough to take care of your lifetime requirement. And then as you move, as you have free energy, targets, whatever you call that, wala ka na. Kung may sakit, hindi ka naman kailangan magbayad. Tingnan, 1 centavo, pwede ka na ipasok ka lang sa isang medical pad. Paglabas mo, okay ka na. So, ang root ng problem... Wala sa food replicator, bayad ka na yung single centavo. So, ang problem talaga na itong system na to, nagsimula dun sa grand architect kung paano tayo ma-enslave. Yes, correct. Tutusin mo. Pumasok sa isip ko that the currency is a form of enslavement. You have to struggle throughout your life to earn money. To be alive. That's right. You don't have money, you cannot exist. That's why you are dependent ngayon to the form of the economic control. What are the form of economic control? Big businesses. Money. And big businesses will, tignan mo dito. Karamihan sa malalaking mga business dito, may sariling bank. So, not knowing. Lahat ng mga pahiramin ka para makautang ka, para makabili ka sa kanila. Paikot-ikot lang yung kayamanan nila. Tsaka, it's just paper. Halimbawa, yung sa video, may SM, di ba? Hindi alam ng mga depositor, yung pinuhunan yan sa SM na yan, galing din sa kanila. Tayo namumuhunan para sa kanila. Actually, if you will have 30% of all depositors will withdraw their money. Wala na. If the total value of the bank is 100 million, 30 million will withdraw money. That bank will collapse because they will hold the cash that they have is only around 20 million. Oo. Kasi lahat yan naka-expose. Lahat yan nakalabas. Umiikot yan. Oo. So, diba? Magkasunduan natin. Withdraw tayo lahat sa bangko na yon. Kung ang total collective deposits aabot ng 100 million nga, siguro buti kung may 20 million yung bangko na yun para ibayad. Yung cash nila, walang cash pa yan. Kaya minsan pag may bangkaran, ang central bank, iikot agad yun. Yung action agad yung bangko na mag-release ng cash. Dun sa utangin yung bangko na yun. Parang walang bank run. Otherwise, sabihin mag-shopping ka na lang na mag-shopping sa SM o sa Robinson. Wala naman pera ngayon. Punta ka lang kung hawakan mo, 3, 4, 5 credit card. Paikot-ikotin mo lang yun. Diba? Kaya nga. Okay, sige. Ito, address muna natin itong mga tanong at mga opinion. Sultan Muhammad V of Malaysia stepped down, resigned, abdicated. The 15th king installed who took throne, dated 2016, is having to undergo a medical treatment. He was from Johor, Kelantan, Sabah, who studied in Oxford University. His father was the ruler of Johor, best friend of Senator Aquino, who helped him fabricate his passport. Marcel Bonifacio in exchange of dropping the Sabah claim. Tagal na yan, Dun sa Sabah claim, Hinakit, yun ang isang hinakit ngayon sa Sultan of Sulu. Bakit? Mr. Bean. Yun na to si Duel Benson. Mr. Bean yung picture niya. Okay, sabi ni Mr. Svensson, as written in alleged PM document,
This term and condition is permanently set and given for the release of the 70% of divine wealth owned by the people of the Philippines, as written in the paper that I just recently posted to you. Para ang connotation mo netong reset na to, yung global wealth man na mga assets na nandiyan sa global wealth management, pareho nga ba kaya nitong divine wealth na to? Parang nakikita ko na iba ata yan. May similarity although na two of a different kind. Sa akin, iba yun eh. When you talk about divine wealth, iba yun. Kaysa yung material wealth na pumasok dito. Kasi yung pag divine wealth ang nasa isip ko yan, yung mga mga etheric yun. Yung mga it could be na kino-convert yan. Sabi mo nga sa mga rural areas, pag may kasal, ang engkanto mismo magpahiram ng kubyerto sa'yo. Tama ka din. Divine kubyerto yun. Divine Pag kubyerto. hindi mo isuli yun, tatamaan ka, mawala yun. And then, tsaka yung sinabi ni Supremo na yung mga undocumented gold, yung mga newfound assets, no? Na hindi kasama dun sa mga keepers responsibility. Ang totoo niyan is yung when Marcos ran the Philippines for 20 years. Isa sa mga major projects niya doon which were under secret projects was to look for all of these bankers. Sabi nila there were 175 bankers all over the Philippines. Okay. Not all of these bankers are properly documented. Remember that then the Japanese government had the time to prepare the bankers during from 1940 to 1944. Nung dumating na yun, 1944, naggarapa na sila kasi natatalo na sila eh. They were already starting to retreat. So, ibang mga assets nila, hindi na na-document yun. Mga undocumented yun. Alam nga yung banker, alam mo ano yung content ng bankers. When you say it is documented, that means na it is recorded as part of the global account asset, the gold reserve. Yun ang documented yan. In other words, you can account the flow of that money. But there are others that are not accounted for. Tsaka ang problema natin din kasi Ed, no, yung recollection lang natin ng datos base lang sa modern history. Minamatch lang natin kung anong nakalagay dun sa history books according to the find. Pero may mga nagka-come forward din. Iba nagpapadala sa akin ng pictures. Yung mga treasures na nakikita nila dates back as early as mga parang Egyptian Egyptian mona. Nandito sa Pilipinas. That is surprising because our history is a shortened version. Yung tinatawag lang written history. It only goes back 9,000 years when civilization existed in terms of hundreds of thousands of years. So, baka recorded natin, yun lang from 9,000 years ago or 12,000 years ago. Yung iba talaga, no longer traceable. Pero nakikita yun. Ito lang, tahimik ang mga claimants natin. Ano kaya mga ginagawa? Kamukha ni Ka Luis, asa ng tungkaban bago ang Pasko at yung iba pa. Nagsalita. Sabi ko, it is going to be sad 2019. Wag walang mangyari. It's going to be sad 2019. January pa lang Pero alam mo, ang monumental leap, yung significant leap, yung mga previous accounts o yung mga previous statements ng mga claimants ng mga naging claimants, hindi pala yun ang tunay na senaryo na parang, o yung hindi na yun ang senaryo na tinitignan natin ngayon. Kaya as a distillation, hindi pala ganun ka-easy na may treasure, tungkabin mo, and then
hintayin mo yung World Bank darating sa'yo, hintayin mo yung HSBC darating sa'yo, at bibili nyo at gagamitin kong backup. Hindi pala ganoon. Maamla ka nun. Maamla. Nung una, bita mo sa mga Indian o sa mga Muslim. Nung una, parang paniniwalaan pa natin kasi ignorant tayo, no? Parang tinatanggap natin yun dahil ignorant tayo, na, ito, meron ako rito, ilang bunker ko, ganyan, gawin mong backup. Parang ganun kasimple. Pero hindi pala ganun. So, somehow, malaki yung ating naging contribution ng Woten, ikaw, Ed, si Rose, at sila, si Jess, at syempre lahat. Pati yung ating yung mga guests, yung mga claimants, hindi natin input. Yung mga input na binibigay ng mga members natin. So, dugtong ba lahat yan? You can come out really with a story. Pwede ka na magsulat ng libro dito, Tony. In fact, sabi nga daw, yung mga counterparts na nagdi-discuss dun sa YouTube, hindi rin nila intindihan pa. Kasi maihahantulod dun sa level na naintindihan natin ngayon. Halimbawa, nagdi-discuss sila ng global reset, pero wala sila idea kung paano gagawin. Yung redemption, hindi rin nila alam yun. Somehow, yung ating tinatanggap na information, tinatanggap na knowledge at the moment, based dun sa trust, based dun sa belief, malapit-lapit dun sa logic natin, di ba? Kasi sa kanila is purely asset money. Material lang sa kanila. Pero yung background, medyo kulang pa sila. They could not believe like nandiyan yung mga engkanto, yung fairies, sabihin natin, that they're contributing to this. Hindi nila that is beyond their reality. And then yung sinasabing barko na lumulutang Picasso, kukalyong lang daw yon. But may mga story din gano'n na yung barko na yon nire-reclaim o big sabihin, nire-recollect yung mga asset na ninakaw, na loot, napunta sa ibang bansa, binabawi ho ng mga engkanto. Yun ang sabi, Sabi lang yan, So wala yan sa Western context. Nire-report mo yan, hindi natin alam yun. So ito namang information na na-gather natin, na i-share, naunawaan na natin na hindi pala ganun kadali at yung mga previous claimants na istorya nila hindi nagmamatch doon sa recent information natin na incidentally medyo naiintindihan na natin. Okay? So, paragraph number 2, all my bank account worldwide should be released by the same person, foreign clearance, even my foreign family, ganun. Okay. Except the same person who should only provide his birth certificate in all banks worldwide. Ayun na, maraming napapahamak dyan, Dale. Kasi yan nga ang binasihan, pero hindi nila alam yung proseso, yung tamang proseso. Nakapangalan na nga yan sa kanila, nakukulong pa sila, no? Kasi hindi nila pwedeng galawin. Ayan. Parang ending na ang pinag-uusapan nga, sir. Ending na nga ba, Ed? Wala nang thrill Para pre-departure. Pre-departure. Or yung tawag dito, malapit ng climax. Malapit na. May lull before the storm. The lull before the storm. The quiet, all's quiet in the Western Front. Yeah. Yan ang hindi natin hindi pa natin mawari ito, pero we'll see, Pero yung tumawag ko kanina, tinanong ko ano nangyayari, tayo ganun din. Wait and see lahat, wait and see. Yung ating BSP ngayon OIC lang na iwan ngayon because our governor of the BSP is on medical leave. Dalawa pala deputy governor dyan. So there was si Nestor Ismelia was the governor. Ang 2 deputy governor niya, ang isa si Chuchi Monasier. And the other one is Diwa Gigundo. Sino kaya ang papalit? Is that
Well, Chochi Ponasier has been appointed as of today, as of January 22 as the OIC. Kasi si Nestor, yung governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas, independent leave na. So that means na hindi balik ba siya o hindi is a question mark. Well, Sir, with cancer in his mouth. Oo. Ayun ang natanggap natin, di ba? Ewan ko, na-report ko rito yan. Na babae, pero hindi ko alam kung tugma yung apelido. Ponasier, yung babae is si Chuchi Ponasier. Yung deputy governor na isa. Yung isa naman lalaki. Si Diwa. Akala ko nga babae yun eh. Lalaki pala yun. Diwa Kung babae ang papalit, tumama yung gender. Pero yung sa apelido, parang hindi tumama yung apelido yung binigay. Parang hinalo ata nila yun eh. Parang litoy na ako. There was a story told na magkuhan daw sila yung, anong tawag niya, round robin. For this period siya, yung isang deputy governor. Tapos, the next time around, another period, yung isa na naman. Merong minensyon na ganyan sa isang article na nabasa ko. Nagre-rego doon sila. Parang rego doon ng governor. Until Duterte will decide kung sino ang i-gawing permanent. Okay. Ang sabi ni Roger, paano nga po kung buhay pa pala si SM? Tapos while habang nagtatago siya, ginagalaw niya o binabago ng patago o palihim yung mga wealth. Ang alam ko, nagdidirihe, tinutulungan yung kung sino man yung pumalit o papalit, tinutulungan para mabibigyan siya ng guidance tungkol din sa mga account na yan. At alam nyo, dun sa mga nagtatangka, tila alam nila, may record sila eh. Ed? Ganun. Oo, may record eh. Nakakarating sa kanila. Halimbawa. Si Fidel Ramos, wala na. Muntik na eh. Ewan ko, yung mga kwangko. Na namatay yun dahil nagtangkang kolektahin tapos napatay yata. Tapos yung may mga ganung storya. So may yung mga keepers, hindi lang yung mga nandyan sa bunkers, kundi yung mga nominees, nakapangalan nga sa kanila. At pero kung ito yung nagtangka sila na naakit at pupunta doon sasabihin, anak ako ni ganito, anak ako ni ganyan, nakapangalan sa akin, nalalaman dito. Ngayon, yung mga hindi naman nagtangka, nalalaman din. Kaya yung mga naging tapat sa kanilang tawag niyan, kasunduan, ay mabibiyayaan. Yung mga hindi. Ano yung may-ari ng Unilab? Si JY Campos. Campos ba yun? Sinuli niya, di ba? Sinuli niya. Nagsuli ng Nagsuli ng wealth. JY Campos. Oo. Pero si Lucio Tan, hindi eh. Henry C. Hindi eh. Nako. Allah. Chismis item. Allah. Ayan, part na ng cleansing process. Hindi naman. Matanda. Ang sinasabi pala cleansing is physical. Ito yung sinisimulan na nga sa Amerika ang cleansing eh. Ayun na yan. Sabi ko sa'yo. Pero hindi, i-instigate lang tayo, nag-i-instigate lang para magkaroon naman ng site. Meron pala akong nabasa din na yung shutdown ng government sa Amerika. Merong batas pala sila dyan na kung mag-shutdown, if the shutdown goes beyond 30 days, yung mga tao, yung government employees na
pinalib dahil nag-shutdown. Considered na yun on indefinite leave. Nako. And then there is a possibility na yung indefinite leave na yun maging pink slip sa Amerika kasi pag tanggalin ka, you are being given the pink slip. Kaya ang furlough, yung tinatawag na furlough, baka maging pink na yun. Ayun. Ito, pink slip. Now, there is a narrative na ginawa daw to ni Trump para extend niya yung shutdown para maalis yung mga undesirable people that should not be in government. Pero siyempre magkakagulo yan. Ayan. Kaya yun ang maraming nagsasabi dyan na baka magkagulo nga doon. At magkaroon ng martial law by which yan ang rin ang ipinapauna natin dito sa WOTN, Ed, natin yan as early as bago pa mag-December. Sinasabi mo yan. Oo, na mag-ingat dyan sa Amerika. At yan, about dyan sa mga Mason na napapanood ko na si Rizal ay isa sa mga Mason tapos nag-interview si Imelda na sila pala ay Mason din. Doon naalala nyo, kay Karen Avila na yung mga lumang tulay sa Laguna na may mark ng Mason. Parang donated by. I mean, dito sa Pilipinas kasi entrenched ang mga Mason eh. Remember that the sororities and the fraternities has their roots also in Freemasonry. That means society. Okay. Kaya mahilig niya. Kung ikukumpara mo dito sa Pilipinas at sa Amerika, kung magkakaroon ng tinatawag na reset din dito sa Pilipinas, siguro mas resilient ang mga Pilipino. Ang bilis, nakaka-adapt agad, nakaka-adjust agad, binagyo, no? Tapos nakakabangon agad, patawa-tawa lang. Pero dun sila, talagang masasabi mong nahirapan silang makabangon agad. Doon ngayon pumapasok ngayon yung Garden of Eden theory, no? Kasi dito tayo bountiful eh. We live in a land of bounty talaga eh. Kaya napakadali sa ating hindi tayo natatakot na magugutom. As long na yung close ka dun sa habitation, sa vegetation, hindi ka tatakot na magugutom ka. Whereas doon sa Amerika talaga, mawala ng trabaho, talagang wala na. Dahil nakasalalay sila dun sa pera. Tayo dito, kaya medyo resilient ang mga Pilipino dahil na rin siyempre dyan sa conditions ng ating bansa. Okay? Baka yun ang dahilan bakit dinadaanan tayo ng at least 20 typhoons every year. Para yun nga, practice. Resiliency. Pero hindi rin natin alam kung anong magiging cleansing na gagawin dito sa Pilipinas, ha? Umulan man ng pera, pero I suspect magkakaroon ng cleansing. Magandang topic yung Adam and Eve story na nirelease ng CIA. Natawa ka dun, Ed, ha? Yung cleansing, ibang klaseng cleansing pala yun. Ibang cleansing yun. Talagay ko yun. Mahirap pangunahan. Doon na natin magkwento ulit doon sa Alien Talk. Tama yan, sir. Ang mga Pilipino, alam na nating mga Pilipino are both sides of spectrum. Sabi ni Charlie Beason. Ay, Charlie ka. Maging mahirap at kung magiging mayaman tayo, alam na nating maging humble. Ayun. Hindi tayo magiging reliant yan sa ating pera. Pang happy-happy lang natin yan. Pambili ng alak at yosi.
Basta meron ng isang baso, ayos na. Yung manunuba, hindi naman masamang word yun eh. Oo. Pero actually, yun ang ginagamit suka. Suka is a very good medical, medicinal alternative. Di Pero ba yun ang- ginagamit pag may sakit ka? sa Tagalog, pag sinabing Kailan ilagay sa suka, tapos ilagay sa ulo mo, sa noo. pero sa Yun, Tagalog, may masamang term yun. Manunuba. may masamang term, pero hindi naman. Kasi siyempre, yung mga manunuba, pag walang perang pambili ng tuba, magdidilihensya. Ayun. Kapag nagdilihensya sila, hindi binayaran yung utang. Manunuba yun. Iba naman. Doon ko na lang na-realize yung late ko na na-realize yun. So, connotation yun sa mga mahilig uminom ng tuba. Yun. Pero not originally as a word used para doon sa mga nandadaya o yung sa mga probinsya noon, bahal ang tawag nila diyan. Marami yang gusto nila bahal. Yan, sarap yan. Ang bahal is a more matured form of tuba which has already fermented beyond several days. Mas taas ang alcohol content. Mamula-mula. Doon kayo inom sa side, no? Malapit sa dagat. Sarap. Meron ginamos at may nilungag na saging. Nilungag na saging. Ayan na. Tuslob ni mo sa ginamos. Sa saging sa Tapos may isang galon na tuba. Ayos na. Yan ang buhay Pilipinas. Napakasarap. Ikaw, nagpunta ka, kagagaling mo lang sa France, hindi ka na-impress. Iba. Okay, sige. So, yan. Sabi nga ni Supremo, mukhang closing time na. Tapos ng episode. Supremo, kailan ba? Kailangan kita. Kailangan kita. Yun mga ganyan. Iba na naman yun. Ayan. Gagawa tayo ng ating fans club. Baka may nangyari dito nakalusot na tayo. Bubuin natin yung fans club ni Princess Elizabeth. Tsaka ni Supremo. All-time high lagi hanggang ngayon. All-time high. Yung mga guesting ni Princess Elizabeth tsaka ni Supremo. Ayun, ilaw po. Yung tulay na nakita ko, may sign ng G-Compass, Freemason. Kasi alam yung mga Mason, yung mga builders eh. Ano yan? Ano yan sa ngayon? Flavor of the month. Ay, tatawag si Supremo. Sige. Tatawag si... Ano ba? Sandali. Kailangan kita. Teka mo. Ngayon at kailanman. Okay. Sige. Tawag. Paplakpit yung signal ko. Hintayin. Meron naman nagsabi, tawag daw si Supremo. Okay, tawag po. And may sabi ni Edison, ilang tulog na lang kaya? Ayun. Okay. Bretton Woods Monetary Conference, the site. Teka, wala pa si Supremo. Ako na kaya magdadayal. Kahit kunting pagtingin. Teka muna. Ayun. Yan. Magandang gabi, Supremo. Ano na lang. Hello, good evening, Supremo. Isang number, sir. Isang number. Ha? Isang number po. Okay. Doon tayo sa isang number niya. Kasi itong number namin ni tawag nito.
Mukhang may langaw. Meron ng Oo, may langaw na. meron ng mga ano tawag ba ni sa Nakikilig daw si D. Ted. Hey, Teddy. Good evening. Hello, Supremo. Hello. Good evening, sir. Ay, good evening, Supremo. Kasama natin si Kuya Ed. Good evening, Sir Ed. At sa lahat ng yung gabi. Hindi pa ito magsasarado. Marami pang kabanata na bubuksan. Anong gaya niyang? Wait lang po tayo. Konti na lang. Konti na lang ba talaga? Yeah. Yes po. Mahirap magsalita. Ano yun, Tony? Nasaan yung mga agreement na iba? Nawala eh. Nawala nga eh. Kasi napaaga yata yung ano ko eh. Ewan ko kung tama yun o mali ha. Hindi ko sinasabing tama yung ano ko eh. Base yun dun sa nakolekta kong informasyon. Eh tama naman po yung gawa niya. Tama yan. Kaya dun ko naman yung sinasabi mo tungkol dun sa mga royal family, yung link no na nabuo-buo na. O sige Supremo. Good evening, maraming bumabati. Ganun po ba? Maganda ka po sa inyo lahat. Ay, nako. Ano bang... Sige. Anong pwede mong i-share muna sa amin ngayon? Okay. May mga bansa kasi na lumalapit sa atin at humingi ng backup. So, pagbibigyan natin sila, as long as hindi mapiktuhan yung redemption na gagawin ngayon. So, in terms of trading platform na siguro, pabibigyan natin sila, pero yung back-up na kanilang currency, I cannot decide it yet. Hintayin ko pa rin yung redemption bill na darating kasi sila nakaprepara rin dito. Kung dumating yung redemption bill, yung ibang mga supporting documents na hinihingi ninyo, magpaparedeem din ho kayo ba, Supremo, yung mga kasama mo? Pwede po. Pwede natin pagbibigyan, pero dapat kasi mas mahirap kasi gusto ko na underground na lang eh. Mahirap kasi yung legal process kasi hindi tayo authorized. Okay. So, pag underground, bahala na si FM mag-recover niyan later on. Pero yung mga hindi ba delikado yan, Supremo? Delikado po talaga. Delikado po talaga. Kasi yung AMLA kasi natin expanded. Meron pa tayong federal Asia-Pacific rules. Mahirap din banggain yun. Okay, dapat mag-ingat. Siyempre, kung halimbawa dumating nga yung Redeemer o yung Redeemer's team, yung team lang may sasabing ganun, hindi siguro tayo pwede mag-run in conflict dun sa kanilang programa o sa kanilang direksyon. Yes po, pero lahat pong baback up na metal ay no lifting po. No lifting. Okay. So ito ba, para secure natin yan. Yung ganyan direksyon ba, Supremo, masasabi nating may legal basis yan o institutional basis kung sakali may magtatayo? May legal basis po. May legal basis po yan. Okay. Parang to stand side by side with Anyway, hindi na natin muna yan, yung sisain. Lang tayo, standby lang tayo dyan. Basta naman kung maganda naman yung purpose, hindi naman siguro dapat. Ito nga po, pag may go signal na redemption team na nandito na sila, I think the princess also is gonna come also. Together with the family. Kasi kailangan natin yan. So hopefully na ito na mangyari, no? Sana pero lahat ng Pilipino sana wag naman umasa. Gawin pa rin natin yung dapat din ginagawa. Yung pang-araw-araw na kilos, no? Tama po. Ito parang perks lang naman itong ating ginagawa. Kung nandyan kasi napakahirap. Kapag malapit-lapit na tapos
Gaya ngayon, super tahimik. Pero naniniwala si Kuya Ed, may pasabog na mangyayari, ha? Ganun po talaga, sir, mangyayari ito. Talagang tahimik mo na at bigla na lang ito. Bigla na lang. At nararamdaman mo rin. Yes po, sobra-sobra na. Okay. Sige, sabutin nandito lang kami, Supremo. Sige po, basta tuloy yung programa natin para mabigyan ng informasyon lahat ng mga kababayan natin. Salamat naman. And at the end of the day, kapag nalusutan na natin to, gagawin na rin natin game show. Araw-araw mamimigay tayo ng pera. Sige po, gagawa ka ng pelikula. Mas maganda ito gawa ng pelikula. Sige. Okay po, maganda gabi sa inyo lahat. Yun lang ba? Sir Ed, Sir Mary. Okay. Yes, good night. Good day, good night. Wherever you are, ingat, take care. Okay, yan. Thank you. Buti naman tumawag si Supremo Ed. Buhay ng loob. Wala ako na-remember ton. According to some narrative ito, ibang kwento na naman to. Na-remember ko lang kasi pumasok si Supremo eh. Di ba? Kasi yung sabi nila, the actual birth now of Jesus Christ is in April. March or April. Hindi December. Summer solstice. So, tayo ngayong Marso, di ba? April. So, mas-order ulit. Pasko na naman ulit. Yung summer solstice nga yan. Kasi siya ang sun god eh. Sun god. Kaya ano ba yan? Yung January is yung in-between? In-between, oo. Alanganin. Hindi Capricorn, hindi Aquarius. Kaya yung mga presidente ng Amerika, dyan ini-inaugurate. Kahit anong araw yun, basta January 20. Birthday ko. Kaya pala, alanganin. Hindi ka pala alanganin, Hindi ako alanganin. Hindi, alanganin nga. Alanganin ba? Oo, alanganin. Good night to everybody. Tapos yung sinasabi mong birthday ni Jesus Christ na summer solstice, kasi siya ang tinuturing na sun god. Sun god, Kaya kailangan, sa summer siya pinanganak, hindi yung winter solstice. Okay? Kaya, sa Solomonic magic naman, pag Sunday, the best day to make money is during Sunday. Okay. Sabi ni Doc, yung ating naging guest, yung may medical project. Alam ni Doc, yung project mo marami na impress doon ha. Oo, ang galing ng recall nila. Pag doon tungkol doon sa guesting mo nung nakaraan. Ang sabi ni Doc, ang problema ng mga account holders ay di nila alam ang procedure. Paano ma-withdraw ang pera kasi yung instruction ni FM ay wala sila. Kailangan nila makausap yung may pinag-iwanan ng instruction na kilala ng may hawak na global account na nasa Europe. Okay. Anak ni FM itong si Doc ha? Okay, sige. Batayan naman natin ito bago tayo magtapos. Si Mary, yan. Hello, Mary. Balitaan mo naman kami. Bigyan mo kami ng exclusive. Sir Anton, kung paparehas ang value ng pera natin, may dollar, mas maliit yung budget sa mga project kasi yung proposal ni Dr. Lance naka-complete pa sa exchange rate ngayon. Di po ba? Yes. Pagka nagbago yung valuation, posible na tumaas o bumaba, pero mas lalakas yung value ng peso natin. Yung pera natin. Naalala, sabi ko lang, naalala si Dr. Lance. Freemason, nagsimula sa Scotland. Ayan, ang Freemason, ang foundation din yan is Solomonic Magic Rituals. Okay? Germany, nag-umpisa yun, Germany. Ano ba pangalan nun? Anyway, Weisup. Si Weisup. Okay, Ed. Meron kang pagbibilin. Tayo, nabuhayan ng loob. Hintay pa rin. Hintay.
Kung kailan pa malapit na, tsaka ka pa babibigay. Nandyan yan. Hintay lang kayo. Huwag kayong mainip. Hintay lang. Malapit na. Yeah. Yung mga huling sandali ang pinakamahirap. Talaga. Ibang ikakasal ka na bukas. Oo. Ganon, yung ikakasal ka na bukas. Parang ang tagal-tagal. Iba na naman yung iniisip mo. Ay, naku. Talaga. Okay. Mabuti na tayo ng Supremo. Ha? Okay, sige. Salamat. Say good night. Good night na ako. Sabi ko, good night, everybody. Good day, everybody. Okay. Until next time. Same bat channel, same bat time, ha? Same bat channel, same bat. Okay, sige. Thank you so much. Okay, so dyan muna po tayo. At kailan nga ba naman malapit na, tsaka pa tayo na, kakainip-inip talaga yung malapit na. Diba? Kung kailan na nung mahaba-haba pa proseso, antay lang kami, pero nung malapit na, inaantabay mo, naiinip ka na. Sige lang. Salamat po sa inyo doon sa mga naging panauhin po natin ngayong gabi. Sa inyo po nga views na umabot po tayo ng high time of 125 viewers at one time. Sa reactions na 179 at mga nag-comment, 245 comments. Salamat po, hindi naman isa-isa. Hanggang po sa susunod. Pipilitin po natin na tayo'y makapag-Sunday chat ngayong Sunday, bagaman ako po ay mag-out of town. Okay? Sige, dyan lamang po ang Wealth of the Nation ngayong Thursday. Ito po muli si Anton Israel, sa ngalan ni Ed Neri, sa ngalan ng ating naging panauhin si Supremo, sa inyo po, na aming bunggiliw na tagapakinig. At po ay nag-iwan po sa lahat ng isang magandang gabi.